Hindi tinutulan ni Althea ang mga halik na yun ng asawa, bukas palad niya pa itong niyakap. Mapagpaubayang ginantihan ng mga halik nito. Tahimik na ang buong kabahayan ng mga sandaling iyon. Hindi rin naman kasi alam ng mga maid na paparating at uuwi ang mag-asawa sa kalagitnaan ng tahimik na gabi. Ganun pa man, pinili pa rin ng mag-asawa na sa loob na lang ng sasakyan gumawa ng panibagong alaala nila sa hinaharap ay maaari nilang ulit-ulitin balikan. Parang mapapatira ng ugat na ungol ni Althea na tinatawag ang pangalan ng asawang wala na rin doon sa tamang katinuan. Kasabay ng mahinang pagpatak ng ulan sa labas ng sasakyan ay ang mahinang pag-ugat galaw ng sasakyan dahil sa makamundong kaganapan sa loob nun na tanging si Althea Trens lang ang nakakaalam. Hindi pa nakontento doon ang dalawa. Tinuloy nilang mainit at mas nagbaga pang mga sandali sa tahimik na sala ng bahay. Hindi alintana kung may makakita man sa kanilang mga kasambahay. Para silang mga presong nakawala sa rehas na bakal at patakas na ginagawa na pagbigyan ng mga katawan, walang pakialam sa kahit na anong sasabihin ng ibang tao na nasa paligid nila. Humantong pa sila sa loob ng silid ni Althea kung saan pa ulit-ulit pang inangkin ni Renz. Mahal, gising na, breakfast in bed. Kupungas-pungas na idinilat ni Althea ang mga matang nanghahapdi. Tumambad sa kanya ang bulto ng katawan ni Renz. Na bagamat may suot na damit sa paningin niya ay nakahubad ito na kagaya ng huli niyang natatandaan ng nagdaang gabi. Hindi niya makakalimutan ang mainit na sandaling pinagsaluhan nilang dalawa. Tanging nasabi na lang ni Althea dahil speechless na naman siya sa ginagawa ni Renz. Bangon na, tanghali na. Lapit pa ni Renz na hinawakan ng ulo ni Althea upang halikan ito. Kung tutuusin na hindi ito breakfast iinot-inot naman na bumangon si Althea, pinagbigyan niya ang kahilingan ni Renz. Ako na, kaya ko namang kumaing mag-isa. Kulang na lang kasi subuan na siya ng asawa ngayon. Inuumang pa nitong hawak na kutsara. Kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Hindi na kita ginising dahil ang sarap ng tulog mo. Nakakahiyang putulin ang hilik mo. Marahang haplos pa nitong muli sa ulo niya. Sinipat muli ni Althea si Renz. Hindi pa rin dito makapaniwala. Nakabihis na si Renz na pangalis na damit. Wala siyang coat, pero nakasuot siya ng white polo shirt na usual office uniform ng asawa. May lakad ka? Pupunta ako ng office. Maaga rin akong uuwi mamaya. Sabay na tayo mag-dinner. Hintayin mo ko ha. Huwag kang maunang kumain. Parang hinaplos ng puso doon ni Althea. Nakakapanibagong treatment na nakukuha niya ngayon mula sa asawa. Parang hindi ito totoo. O sige, hihintayin kita. Ingat ka sa biyahe. Tumalikod na sa kanya si Renz. Akmang lilisanin ng silid niya. Hindi pa rin makapaniwala si Althea sa kakaibang kinikilos ng asawa. Renz! Agad na napalingon sa kanyang asawa. Binalikan ni Althea ang plano niyang pagsasabi dito ng kalagayan niya. Hindi pa rin niya yun nagagawa na nagdaang gabi dahil sa kanilang kapusukan. Pwede niya sanang sabihin ngayon yun, kaso may lakad naman to. Baka maudlot pa yun. Bakit? May sasabihin ka sa akin? Ilang minuto siyang natahimik. Pinagnilayan yun. Wala. Sa bandang huling iling niya, naisip na marami pa siyang pagkakataon. Mamaya na lang sa dinner natin. Sige na, lakad na. Alis na. Humakbang pabalik si Renz kay Althea habang nakaangat ang gilid ng labi at isang kilay. Yumuko ito. Walang ano-ano hinalikan ni Renz ang labi ni Althea na biglang nagulat muli sa ginawa nito. Hindi siya humihingi ng goodbye kiss. Mali ang pagkakaintindi nito. Na-misunderstood siya nito. Alam kong humihingi ka sa akin ng kiss. Ayan na, pinagbigyan na kita. Nahihiya ka pa ha? Mahal, mula ngayon, huwag ka nang mahihiya sa akin. Kapag may gusto kang sabihin o hilingin, sabihin mo lang ha. Alam mo naman na busy akong tao. Minsan, makakalimutan kong gawin yung mga bagay na gusto mong mangyari. Walang masama kung ipapaalala mo sa akin ng ilan sa mga yon. Oo na, ang dami mo pang sinasabi. Alis na. Parang kamatis na sa pulang mukha doon ni Althea. Tatawagan kita pagdating ko sa office. Wala ka pa namang pasok, hindi ba? Kaya hindi ka alis ng bahay natin? Matulog ka na lang ulit. Alam mo na, baka mapuyat ka na naman mamayang gabi. Kindat pa nitong binasa ng dila ang labi niya. Umiling si Althea. Hindi na makatingin ng diretso sa asawa na puro kalokohan na mga naisipan. Alis na. Oo na, alis na ako. Pagak nitong tawa. Bye. Doon palang naalala ni Althea na nakalimutan niyang tawagan si Kenzo na nagdaang gabi. Nang hagilapin na tignan niya ang cellphone ay nakita niyang patay iyon. Nawala na pala ng battery. Paniguradong nag-aalala na yun sa akin. Matapos kumain, inasikaso ni Althea ang sarili. Naligo siya. Hindi mapalis ang mga ngiti sa labi nang maalala ang mga ginawa nila ni Renz. Sobrang satisfying lang naman noon. Sinulit nila sobrang gabi kaya puyat siya.
Damang-dama niya na sobrang mahal siya ng asawa. Hindi man ito nababanggit na hindi natuloy ang annulment, umaasa siyang ganun ang mangyayari. Let's see kung sinong mga naghahanap sa akin ng mga oras na hindi nila ako makontak. Ani ang binuhay ang cellphone. Sunod-sunod na pumasok ang notification doon. Salitan lang si Kenji at Kenzo na missed calls at text. Lumabi si Althea habang binabasa ang mga text at mangilan-ngilang missed calls doon. Hala, oo nga. Nakalimutan ko nga pala ang paper bag sa silid ni Kenji. Nagtipa dito ng text si Althea. Sinabi niyang nasa baba na siya. Tinatanong kasi ni Kenji kung saang hotel siya pinadalang mga gamit na naiwan. Maya-maya pa'y tumatawag na ito. Kailan ka bumaba ng Baguio? Kagabi. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam. Biglaan eh. Paanong biglaan? May masama na naman bang nangyari, Althea? Wala, sumama lang ako pababa kay Renz. Baka kasi magpatiwakal. Nag-chopper kami. Ah, okay. Pasuyo na lang napadala ng paper bag at sling bag. Magkita na lang tayo kapag nandito ka na. O sige. Si Kenzo naman ang sunod niyang tinawagan nang maseta lang atraso kay Kenji. Hindi niya makontak ang number ng kaibigan. Ano kayang nangyari sa kanya? Hindi niya ugaling magpatay ng phone. Hindi kaya siyang inaway ni Eleanor nung hindi ako makita? Medyo nagpanik siya sa isiping iyon. Ganito kapangit kapag walang sekretary. Wala siyang matanong ang kasama nito. Siguro kung hindi nawala si Ruby, baka malaman niya kagad ang mga kaganapan dito. Kalma Althea, he's fine. Walang anumang nangyari sa kaibigan mo. Napuno pa siya ng pag-alala na kagad na wala nang makitang number ni Renz na nasa screen ng cellphone. Tumatawag na ito. Sino kausap mo? Kanina pa busy ang line. Wala, hindi ko makontak si Kenzo. Itatanong ko lang sana sa kanya kung kailan siya bababa. Bakit hindi ka nalang mag-resign? Nang marinig yon ay napangiti si Althea. Since nabanggit nito yon, marahil ay hindi na talaga tuloy ang annulment nila. Pabor yun sa kanya. Hindi pwede, sayang naman. Lumipat ka na lang dito sa company ko. Bibigyan kita ng mas magaang trabaho. Saka ipapakilala kita sa lahat ng employee. Magpapaparty din ako para paglaanan niyo ng panahon at oras. Namilog ang mga mata ni Althea sa mga narinig. Halos mapasayaw na siya sa sobrang saya ng mga sandaling iyon. Ito na ba ang katuparan ng hiling niya noon? Ang ipagmalaki siya ni Renz at ipakilala bilang asawa sa mga taong nakapaligid sa kanila. Validation na ba ito ng pagiging asawa niya ni Renz? Sa loob ng 3 mahabang taon? Kubibot-kibot ng labi ni Althea, hindi nito maitanggi ang sayang bumabalot na sa katawan. Renz, hindi mo naman kailangan gawin ng, no, I would love to do that, Althea. Hindi na ako magpipigil na ipakilala kita sa mga empleyado para magawa ko na rin ipagmalaki ka anytime na gustuhin ko. Hayaan mo lang ako, wag mo nang suplahin pa ang mga planong gusto ko. Nahigat bumulagta na sa kama si Althea ng mga sandaling iyon. Parang isang teenager na ikinawag-kawag ang mga paa. Sumipa-sipa pang mga paa ni Althea na itinaas niya sa ere. Pigil na pigil ang mahinang mga irit bunga ng kilig. Hindi na rin may tanggi ni Althea ang malakas na pintig ng puso na parang sasabog sa sandaling iyon. Althea, nandyan ka pa ba? Hello? Nangunot ang noon ni Renz nang wala siyang marinig. Ilang beses niya pang tinignan ang screen upang masiguradong hindi naputol ang line. Althea. Oo Renz, nandito pa ako. Bakit hindi ka nagsasalita? Anong ginagawa mo? Tumayo na si Renz at tumakbang palapit sa may bintana. Sumilip siya doon. Maganda ang klima ng araw na yon. Para tuloy gusto niyang saglit na umuwi sa bahay nila para makita ang asawa niya. Wala naman Renz. Pinag-isipan ko lang mabuti kung magre-resign na ba ako gaya na sabi mo. Pwede mo namang gawin ang gusto mong yan kahit pa sa Marcas Designs pa rin ako nagtatrabaho. Hindi ko kailangang umalis. Hindi pwede Althea, kailangan mo pa rin umalis. Makinig ka sa akin unless gusto mong sakupin kong pamamahala sa Marcas Designs para... Naku Renz, yan ang huwag mong gagawin. Wika ni Althea na bigla na lang napabangon. Oo na, nagbibiro lang naman ako doon. Pero seryoso Althea, mag-resign ka na. Sa Salmeda Holdings ka na lang para lagi tayong nagkikita. Muling kinilig doon si Althea. Pumungay na naman ang mga mata niya. Kinuha ang una na sa kamahigpit na niyakap niya na yon. Pinakawalang muli ang mahinang mga irit. Kilig na muli. Sigurado ka na ba dyan Renz? Baka naman nabibigla ka lang sa desisyon. Pag-isipan mo mabuti. Nguso na ni Althea. Ayaw niya kapag nakapag-decide na siya'y biglang bawiin yon. Oo naman, sigurado na ako, Mrs. Almeda. Dito ka na magtatrabaho sa company. Panandali ang natahimik si Althea, muling naisip ang tungkol kay Eleanor. Kailangan niya ring iklaron tungkol sa babae para okay lahat. I mean, anong plano mo na ngayon kay Eleanor? Nagkausap na ba kayo? Dapat unahin mo siya, alam mo naman ang ugali ng babaeng yun.
Isa siyang iskandalosa at walang ibang iniisip kundi ang sarili lang niya. Dapat maging malinaw na sa kanya ang lahat, Renz. Kapag naging okay ng tungkol sa kanya, sige, saka ko papayag dyan. Hindi sumagot si Renz na nasa kabilang linya pa rin. Malinaw ng plano niya, ayaw na talaga sa babae na nagawa lamang siyang bulagin. Just settle everything first, Renz. Oras na masettle mong lahat, papayag na ako sa lahat ng sasabihin mo. Pagbibigyan ko na lahat ng hiling mo sa akin. Naintindihan mo? Sige, Althea, gagawin ko lahat ng yun. Let's make a deal, Renz. Na kapag nasettle mo ng tungkol sa babaeng yun, sige payag na ako. Magre-resign ako sa Marquez Designs. Deal? Sambit pa ni Althea nang saya pa rin. Sige, deal natin yan, Althea. I'll see you later. Okay. Malakas na hinampas ni Eleanor ang table sa loob ng resto na kanilang kinaroroonan. Humapdi ang mga palad niya na lumapat sa matigas na kahoy. Subalit hindi niya alintana ang mga yon. Nalilisik na rin ang mga mata niya kay Kenzo. Matibay ang hawak kong sumira ka sa usapan, Kenzo. Hindi mo sinunod ang gusto ko. Alam mo ba sobrang kahiyang inabot ko nang dahil sa'yo? Sinabutahin mo mga plano natin. Walang pakundangang naglabasan ng mga ugat sa laig ni Eleanor. Kulang na lang din lumuwa ang mga mata nitong matalim dahil sa sobrang galit sa kanyang nararamdaman. Ano ba pinagsasabi mo ngayon, Eleanor? Maghunos dili ka nga't magdahan-dahan? Ginawa ko lang ang gusto mo. Sinunod ko rin ang mga utos mo. Ano pinuputok dyan ng butsi mo? Ano ba kasing nangyari at nabulilyaso ha? Kalmadong tinig na sabi ni Kenzo sa kanya. Alam ni Kenzo ang mga nangyari dahil sumunod siya kina Renz at Althea na umakyat ang dalawa patungo na silid. Nasaksihan niya rin ang buong pangyayari kaya lang doon lang banda sa part na nagkabukuhan sila. After noon, patalilis na siyang umalis upang wag nang madamay sa gulo. Hindi na nakita ng lalaking rambulan nila. Nahuli lang naman ako. Dapat si Althea ang nasa pwesto ko ngayon at kinamumuhian ni Renz. Hindi ba? Bakit ako? Bakit akong nahulit? Hindi siya. Hinihingal na sa Eleanor doon na panay ang ikot ng mga mata. Bakas pa rin ang pagkamuhi sa mga nangyari. Hindi niya yung sukat akalain na siya palang mapapahamak at hindi yun si Althea. Bakit akong tinatanong mo? Ano ba kasing ginagawa mo sa loob ng silid na yon? Ganting sigaw na rin ni Kenzo para ipakita ditong galit din siya. At isa pa, hindi ang silid na yun ang usapan natin. Malinaw na yun, hindi ba? Hindi ko nga alam na may extra kang silid na kinuha. Sinong may mali? Sinong may kasalanan kung bakit ito nangyari? Alam ko ba na may ibang kwarto ka pang kinuha? Kasalanan mong lahat ng yan, kaya pagdusahan mo mag-isa. Sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka, hindi ba? Hindi ka marunong makinig. Isa pa, gaga ka ba? Bakit ka nakikipagtalik kay? Shut up, Kenzo. Hindi ka nakakatulong sa mga problema ko ngayon. Lalo mo lang pinapalala. Ginulo pa ni Eleanor ang buhok na hindi niya alam kung anong hakbang na gagawin para mabawi ang buong tiwala sa kanya ni Renz. Ha, ngayon mo sabihin sa akin mali ako. Ikaw ang nagdala niya sa sarili mo. Inutusan ba kitang kumuha ng another room? Pag nilayan mo yung mga bintang mo sa akin ngayon, Eleanor. Nasapunan ni Eleanor ang mukha. Muling naiyak, maya-maya pa'y sinabunutan ng ulo. Naiinis na siya sa sarili. Ang bobo niya. Naisip niya na oo nga tama si Kenzo. Mali nga niyang lahat pero syempre hindi siya aamin dito at kailangan niyang mabuntun ng lahat ng sisi doon kay Althea. Si Althea talagang may kasalanan na lahat ng ito. Siya ang punot dulo. Siya ang ugat. Siya ang pinagmula ng lahat ng stress at problema ko. Kung hindi niya inayang puntahan ako, hindi din inamin mo rin kasalanan mo. Bakit ba kasi nag-text kay Renz tapos pinapunta mo rin si Domingo? Tanga ka rin talaga. Bahala ka na sa sarili mong lusatan. Ang problemang yan, wala akong magagawa sa'yo. Humingi ka ng tulong dyan kay Domingo. Wala na rin siya. Iniwan na niya ako. Bumaba na siya dahil ayaw niya ramadamay sa nilikha kong gulo. Ako pa talagang may sala sa lahat? Ano? Paano yung batang? Shh! Ang bibig mo! Pwede bang itikom mo? Kaya nga kita kinakausap para tulungan mo ko. No, Eleanor. Ayoko na. Tama na yung isang beses nagpadala ako sa galit. Hindi ka marunong makinig. Ano man ang kalabasan yan, wala na akong kinalaman. Bahala ka na sa sarili mo. Ano? Hahayaan mo ako mag-isa dito? Tumayo na doon si Kenzo. I have to go. Pababa na rin ako ng Manila. Hindi ko natatapusin ang exhibition. Good luck, Eleanor. Nanlaki ang mata ni Eleanor. Mr. Marquez, bumalik ka dito! Skandalosang hiyaw niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap! Ilang maliligayang araw pang pinagsaluhan ni Althea at Renz bago bumaba sa Loria ng bagit manggulo na naman sa kanilang dalawa. Buo na ang desisyon ni Renz. Bibitawan na niya ang kerida
upang magkaroon ng bago silang simula ng asawa. Hindi na siya mangingiming gawin yon dahil sigurado rin hindi siyang ama ng batang dinadala. Hihimukin din niya si Althea na hindi ituloy ang annulment nilang dalawa na tsak namang pagbibigyan ng kanyang asawang si Althea. Sir, nandyan po ngayon sa labas yung malanding babae. Paismid na tura ni Britney na alam na kagad ni Renz kung sinong tinutukoy nito. Papayagan ko po bang pumasok dito o magdadahilan ako? Pinili na Renz na kausapin at harapin ng babae. Mabuti na rin na may closure nang sa ganon wala na itong dahilan para bumalik-balik dito. Sige, papasukin mo Britney. Okay sir. Nasa office siya at abala sa pagbabasa ng mga bagong proposal. Narinig niyang sumara ang pinto pero hindi man lang nag-angat ng tingin sa Renz. Natiling mga mata niya sa papeles. Babe! Pausang tinig ni Eleanor halatang galing sa pag-iyak. Puno ng pagmamakaawang muka. Please, tingnan mo naman ako. Kausapin mo ako. Hindi ko kasalanan ang anumang nakita mo. Napilitan lang akong gawin ang bagay na yon. Hindi ko naman sinasadyang makita mo. Pumulahaw na ito ng iyak. Hindi pa rin siya magawang tingnan ni Renz. Nandidiri siya. Hindi niya lubos maisip na tinitikman ng ibang babaeng akala niya purong malinis. Tsak din na makikita niyang imahe nila ni Domingo. Oras na tignan niyang bulto ng babae na kapag nangyari, ay baka hindi niya mapigilan ang sarili niya at masaktan niya ito kahit nabuntis pa to. Babe, pakiusap. Paniwalaan mo naman ako. Kilala mo ako. Hindi ko kayang gawin niya sa'yo. Hindi kita niloko. Hindi kita nilagyan ng dumi sa ulo. Malutong na tumunog ang naputol na ballpen na hawak na rin sa sobrang higpit ng hawak at hindi ng galit ng lalaking nararamdaman noon doon. Hindi mo ko iniputan sa ulo. Ano sa tingin mong ginawa mo, Eleanor? Naglalaro ka lang? Akala mo panaginip lang ang lahat? Wala ka alam sa mga nangyari? Ano pa lang nakita ko? Ikaw mismong nasa ibabaw ng matandang yon. Walang saplot. Ano? Practice lang din ba yon? Tinutukan ka ng baril kaya wala kang choice. Biglang lumuhod si Eleanor, pinagsalikop ang dalawa niyang palad, patuloy pang umiyak doon. Renz, hindi mo naman pwedeng gawin sa akin to. Paniwalaan mo ko. Wala kong intensyong lokohin ka. Hindi ko sinasabing. Hoy babae, pwede bang manahimik ka na't baka hindi kita matansya? Hindi mo na ako maluloko. Hindi mo ako madadala dyan sa paiyak-iyak mo ngayon. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi mabubura sa isipan ko kung anong mga nakita ko sa loob ng silid na yon. Renz, hindi kita pinapasok sa loob ng opisina ko para makipagbati sa'yo. Pinayagan kitang pumunta dito at makipag-usap sa akin para tapusin ang lahat ng mga koneksyong meron ako sa'yo. No, Renz, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Aminin mo man o hindi ko anong relasyon mo kay Domingo Mondragon. Wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ngayon, tapusin na natin ang anumang ugnayan na meron tayo. Narinig mo? Tapusin na natin to, Eleanor. Bumalati ang pagkagulat sa mukha ni Eleanor. Ang buong akala niya ay madadala pa niya sa matinding pakiusapan sa Renz kapag umiyak siya. Renz, no, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Hindi pwede, Lawrence. Makinig ka sa akin, please. At bakit hindi? Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pang may ganang hindi pumayag. Nasaan ang hiya mo sa katawan? Wala kang delikadesa. Ang kapal mo naman. Ayoko na sa'yo. Marumi kang babae. Nabulag lang ako sa'yo. Pinilit niya lang ako. Uulitin ko, Eleanor. Nasa ibabaw ka niya. Nakapikit. Sarap na sarap sa ginagawa niyo. Paano ka pinilit, ha? Paano mo ipapaliwanag yun sa akin? Sinuntok na ni Renz ang kamao sa working table. Umalog-alog ang mga nakalagay sa lamesa niya. Hilang ang nakita mo. Pero pinilit ako. Ayokong gawin ang bagay na yun pero wala akong choice. Alam mo naman, hindi ba? Na dumaan ang pamilya namin sa krisis. Anong kinalaman ng past events ng family mo sa pakikipagtalik mo sa kanya? Don't tell me na matagal mo na akong niloloko, Eleanor. Ibig sabihin ay hindi ko talaga anak ang batang yan. Nandilat ng mga mata doon ni Eleanor. Nagpanik pa siya sa akusasyong yun ni Renz. Anong hindi mo anak? Anak mo to! Anak nating dalawang batang pinagbubuntis ko. Huwag mo akong lokohin. Nung gabing sinabi mo na may nangyari sa atin at nabuntis kita, hindi na kita ulit ginalaw. Ilang buwan ng tiyan mo bago kita ginamit ulit. Nakalimutan mo na yon? Marahas na ginulo ni Renz ang buhok. May napagtanto sa mga pangyayaring iyon. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Napalunok na ng laway sa Eleanor. Nalito na siya sa mga nasabi niya sa lalaki. Para makabawi doon ay malakas na siyang umatungal pa ng iyak. Tipong halos simatay na siya sa buhos ng luha.
Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka sa akin. Babe, ang tanging pagkakamali ko lang, tinago ko sa yung tungkol doon. Pero hindi ako nagsisinungaling na anak mong batang nasa sinapupunan ko. Anak mo to, Renz. Anak mo. Mariin ang ginawang pag-iling ni Renz. Hindi na siya muling paloloko sa babaeng kaharap niya. Sinungaling ka? Ano man ang sabihin mo ngayon, paniguradong kasinungalingan lang ang lahat ng yun. Huwag mo na akong guluhin, lubayan mo na kami. Doon ka pumunta sa totoong ama niyan at doon ka magsabing panagutan ka niya, Eleanor. Renz! Nakita ko ang lahat, Eleanor. Sa tingin mo ba ay makakaya pa kitang galawin? Ni ang tignan kay dering-deri ako sa'yo, ang hawakan pa kaya? Yakapin? Ikama? Tumigil ka na. Umalis ka na lang ng tahimik sa buhay ko. Huwag mo na akong guluhin. Hindi mo na makukuha ulit ang loob ko. Mula sa araw na to, tapos na tayo. Umalis ka na! Sigaw ni Renz na tumayo na upang iwan ito. Nalilisik ang mga matang pinalis ni Eleanor gamit ang likod ng palad ang mga luhang nasayang. Hindi ako aalis sa buhay mo. Narinig mo? Ipaglalaban kong karapatan ng magiging anak natin. Kukunin kitang muli. Hindi mo ako pwedeng basta itapon na lang kapag nagsawa ka na. Gawin mong gusto mo, Eleanor. Pero pwede bang patunayan mo na muna na anak kong dugong nananalaytay sa batang yan at hindi sa isang mundragon? Patunayan mo sa ngalan ng sensya. Pumayag kang ipa-DNA test natin yan. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Renz. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, Lawrence! Gusto mo bang magpakamatay na lang ako, ha? Para maniwala ka? Siguro kapag wala na kaming tong anak mo, saka mo palang kami papahalagahan. Tandaan mo, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang bagay na to. Nagpanting ng tenga ni Renz. Nilingon na sa Eleanor, umiling-iling. Kung lalaki lang ito, malamang nasapak na niya ng sobrang todo. Di magpakamatay ka. Ako talagang tinakot mong babae ka. Pakialam ko sa'yo. Pagkasabi nun, lumabas na ito ng opisina habang niluluwagan ng necktie. Malakas na sinarang pintuan na nagpatayo kay Eleanor. Umatungal na naman ng iyak at galit na galit. Hanggang saan kaya ang gagawin ni Eleanor para mabawi niya si Renz? Hanggang saan magagawang panindigan ni Renz ang pagputol ng ugnayan niya kay Eleanor? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.